Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apolakay. Kumusta yung mga pinuputak din ng mga basher mga kaibigan. Ilang basher ba yun? Mga 7 yata yung basher mga kaibigan. Natawa ako sa mga nila pag nag-upload ako ng nagre-reaction ako ng mga tawag dito ng mga Facebook post ni Don Doc Kyoto mga kaibigan. Siyempre, kung ano yung nanonood sa Facebook ni Don Doc Kyoto mga kaibigan, siyempre, karapat natin na bigyan ng reaksyon mga kaibigan kasi may mga taong naghihintay mga kaibigan. 'Di ba? Hindi naman tayo katulad nung mga basher mga kaibigan na na akala mo sila yung sila yung investor mga kaibigan, puro lang naman mema lang naman mga kaibigan. Wala naman kasi silang alam sa nangyayari sa loob ng Roja City mga kaibigan di ba? Ano ba? Ang dami mga comment mga kaibigan. Meron pa isang sabi doon na buta na kamot daw ako ng kamot. Sakin na nakatira daw si Lolo Miguel. Puntak na mo ka-basher to. Antitindi mo. Yes, bring it on! Diyan pa naman ako tuwan-tuwan pa naman ako sa mga basher. May mga basher na ganyan mga kaibigan. Nakakatuwa mga kaibigan sa comment section Sabi na tama lang daw yun dahil laborer lang daw ako mga kaibigan. I chose to become a laborer here in Canada. Kasi dito pwede ka kumita ng 5,000 hanggang 10,000 isang araw bilang isang laborer mga kaibigan. Diba? Sa pagiging laborer mga kaibigan, siyempre talagang katawan ng puhunan mo dyan mga kaibigan. Pagka nagli-laborer ka mga kaibigan, makakabili-bili ka ng mga konti-konting mga gamit mga kaibigan na yung medyo mga middle class na mga gamit mga kaibigan. Kaya natatawa ako doon sa mga pati yung walang pinag-aralan si Lolo Miguel. Ano naman kung walang pinag-aralan si Lolo Miguel? Bakit? Ang pag-YouTube ba? Sukatan ba ng pinag-aralan ba yung sukatan ba yung pinag-aralan para makapag-YouTube ka? Ang YouTube, kinreate ito ni YouTube equal mga kaibigan. May pinag-aralan ka man, wala kang pinag-aralan mga kaibigan, is open ka na gumawa ng YouTube mga kaibigan, di ba? Tatawa ko doon, meron pa to yung mga di ko lang kung si Mejorada yun mga kaibigan o Alipores ni Mejorada, may apelido pa Mejorada mga kaibigan. Tawa ko ng tawa mga kaibigan. Isa pa, Yoshi na lang tayo. Yung maganda pa, Yoshi na lang tayo. Ayan, tayo mag-Yoshi. Masarap mag-Yoshi. Ay, ngayon, pagod ako mga kaibigan. Talagang hataw doon sa trabaho Buto, mahigit pala ako nakatulog mga kaibigan. Mahigit 30 oras pala ako natulog mga kaibigan. Buong araw ng linggo mga kaibigan. Hanggang Lunes kanina ng alas 12 ng tanghali mga kaibigan. Hindi mo na ako ginising ng asawa ko dahil alam ng asawa ko na pagod ako ina-assemble ko. Ginawan ko ng yung maliit ko. Gusto raw niya magkaroon ng computer, so ginawan ko ng inayos ko yung mga monitor, inayos ko yung desktop niya mga kaibigan. Kasi naiingit dun sa kuya niya. Tsaka dito kay daddy, computer. Meron siyang noodan ng YouTube nito sa kwarto niya. Pinagkabala ako, tulog ako ng 30 oras yata yung mga kaibigan. Ang haba. Nakakatuwa yung mga basher mga kaibigan ni Lolo Miguel. So, shout out sa inyo. Mabuhay kayo. Cool lang kayo, relax lang kayo. Diba? Puro din naman kayo comment, puro din naman kayo ngak-ngak sa YouTube, di ba? At least yung ginangak-ngak ko sa YouTube, ang pinanggalingan mga kaibigan, talagang ayan talaga post ni Don Doc Kyoto noong March 5 mga kaibigan. Hindi ko naman hula-hula yan mga kaibigan. Andun siya sa Westgate mga kaibigan. Patanaw-tanaw lang sa bintana mga kaibigan.
Binabati lang niya ng magandang umaga sa lahat. O, di ba? Nasa laban ka. Huwag mong ipakita na mahina ka. So, pinakikita ni Doc na lumalaban siya. Ganun din sinasabi niya sa mga tao, huwag niyo ipakita na mahina kayo. Laban din kayo. Di ba? Ang laban ni Doc, ilaban din ng mga tiga Rojas City, mga kaibigan. Yun ang pinupunto ko dito, mga kaibigan. Pag nasugatan ka ni Satanas, sino ba yung Satanas dito, mga kaibigan? Eh di si Mejorada at saka yung mga aliporis niya, mga kaibigan, puro rin na naman sila ngak-ngak. Wala namang ebidensya, mga kaibigan, no? O wala naman, meron naman na-file sa korte. O kailan pa yan? August pa yan, mga kaibigan, last year. Anong petsa na ngayon, mga kaibigan, no? Di ba? May nagre-reklamo. Wala naman nagre-reklamo, ah. O, ibig sabihin, kontrolado ni Don Doc Chiuto yung kanyang investment company sa Rojas City, mga kaibigan, kasi palangga nga siya sa tanan sa mga tiga Rojas City, mga kaibigan, eh. Ano magagawa natin? Di ba? Binabasa ko naman yung mga comment nung kung may negative comment, binabasa ko rin naman, eh. Kaso puro positive yung comment, mga kaibigan, eh. Ano magagawa natin, di ba? Sa Rojas City, quiet lang yung mga tao. Hindi pinag-uusapan, kahit sa mga hindi nila pinag-uusapan si Don Doc Chiuto, mga kaibigan, kasi naghihintay lang sila, mga kaibigan, kung ano yung nagaganap sa loob ng Rojas City, mga kaibigan. Hindi natin siyempre pwedeng ilathala dito, mga kaibigan, di ba? Pag sinabing tahimik lang, mga kaibigan. Kumbaga, nagre-reaction lang tayo, mga kaibigan. Kung ano lang yung yung latest post ni Don Doc Chiuto sa kanyang Facebook, mga kaibigan, di ba? Yun lang yung pinagbabasihan natin dyan, mga kaibigan. Kaya yung mga basher, mga kaibigan, inaabangan nila yung upload ko, mga kaibigan, para makapambas sila, Pero okay lang yan kasi nga, tayo dito, YouTube nga to, platform nga to ni YouTube, malaya kayong masal. Kaya hindi ko nga ino-off yung yung comment section sa bawat upload ko para marinig ko rin yung nung mga Dahil talagang yung mga solid Chiuto talaga, hindi basta-basta magko-comment na ngayon yan kasi nga, basta, di ba? Tahimik na, mga kaibigan, Gumagawa lang ng konting ingay tayo, nagre-reaction lang tayo ng konti, mga kaibigan, Kasi ito kasi grupo nila Mejorada, ang mga pakana nito, is takutin yung mga tao, mga kaibigan. Hindi nyo naman mabibilang, hindi naman tanga mga tao ng Rojas City, mga kaibigan, na basta-basta lang maniwala sa inyo. Di ba? Nakita nyo nga, Si Don Doc nga, chillax lang, mga kaibigan, di ba? Habang naghihintay ng mga kaukulang papeles, mga kaibigan, para maisagawa niya yung mga dapat niyang isagawa, mga kaibigan. Siyempre, law-abiding citizen to, mga kaibigan, Gusto niyang patas, mga kaibigan. Kumbaga, according to the law, ang ginagawa niya, mga kaibigan. Kung sabi ng SEC na bawal siya mag-operate, ganito, ganyan, siyempre, bawal muna. O, di ba? Hinihintay niya makompleto yung kanyang mga papeles, mga kaibigan. O, di ba? Kilala naman si Don Doc sa Rojas City, mga kaibigan. Kahit sino man kausapin ko, talagang pabor na pabor kay Don Doc, dahil talagang binibigyang galang nila kung ano yung mga nagawa ni Don Doc para sa kanila nung panahon ng pandemic, tsaka yung mga naiangat ni Don Doc yung pamumuhay. Madami, mga kaibigan, Talagang puro good vibes yung mga mga kaibigan, di ba? Ang pinupunto lang nila, mga kaibigan, yung SEC, totoo naman talagang meron talaga nagbigay talaga ng warning yung SEC, tapos nagbigay ng ng deceit order yung SEC na hindi siya pwede mag-operate. Hindi sinusunod naman ni Don Doc yun, hindi naman siya nag-operate. Nag-operate ba siya? Tapos sigaw kayo ng sigaw ng na kailangan mag-payout. Siyempre, kung mag-payout si Don Doc Chiuto, kailangan dadaanan niya sa legalidad, mga kaibigan. Kailangan legal, mga kaibigan. Kaya yung mga tao waiting lang sila, naghihintay lang sila ng legal step na ginagawa ng mga abogado ni Don Doc Chiuto. Yun ang naaano ko rito, mga kaibigan. Wala akong nakikitang basta ang gusto ni Don Doc at ang gusto ng kanyang mga abogado is legal nilang magagawa yung mga dapat nilang gawin. Kung may mga dapat inaasikaso, yun naman ang inaasikaso. Kaso nga, sabi ni Don Doc na hindi basta-basta yung mga inaasikaso mga papeles, kasi nga meron ngang nilabas na warning yung SEC. So sumusunod siya sa magiging patakaran ng SEC kung paano niya maayos yung mga dapat ayusin, mga kaibigan, di ba? O antay sila ng antay na magrereklamo. Wala naman nagrereklamo, mga kaibigan, kasi yung mga tao nagtitiwala kay Don Doc Chiuto. Alam nila yung dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng payout, mga kaibigan, di ba? Ayaw ni Don Doc ng illegal na payout.
Di ba? Yun yung personal ko lang na opinion, mga kaibigan. O, di ba? So, diretso, relax lang si Dondok. O, di ba? O, pabati-bati lang ng good morning sa tanan. O, di ba? So, yun lang, para doon sa mga basher ni Dondok, eh, wala namang problema, mangbas kayo ng mangbas, pero wala namang naniniwala sa inyo. Di ba? Basta natatawa lang talaga ako sa mga basher na to eh. Ano pa ba yung sabi ng mga basher na ano? Yung, ano ba yung mga comment na ano? Na mababa pinag-aralan ko. Yung totoo na mababa pinag-aralan ko eh. Ba't sasabihin ko bang isa akong ano? Isa akong engineer o isa akong technician? Eh kung hindi naman. O, diba? Sa Amerika nga, mga kaibigan eh. Mga doktor, mga kaibigan eh. Doktor sa Pilipinas, mga kung ano-anong mga posisyon na matataas sa Pilipinas. Punta, pagdating dito, mga kaibigan, sa Canada, tsaka sa Amerika, mga kaibigan, ang trabaho niya mga yan, mga tigalinis din na kasilyas, mga kaibigan. Tsaka mga ano, mga assistant ng mga nurse, mga kaibigan. Kasi nandoon yung pera, mga kaibigan. Ay, Diyos ko por santo. Diba? Pero maiba nga tayo, mga kaibigan. Saan ba masarap tago ng tago? Dito sa Canada o dun sa Amerika, mga kaibigan? Diba? Eh, no, sa Amerika, pag tinimbre ka doon na tago ka ng tago. Tayari ka, mga kaibigan, magkakapera pa yung ano. Pero dito sa Canada, hindi ko alam kung paano yung laban dito eh. Wala naman, hindi ba uso dito yung sumbungan, mga kaibigan? Ako, expired na yung ano ko, yung resident, yung permanent resident card ko dito nung February 9 pa, mga kaibigan. Pero sabi naman nila, wala naman daw problema yun kung expired na. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho mo dito sa Canada, walang problema, basta nagbabayad siya ng tax. Ganun daw yun eh. Hindi, doon ako umano, hindi ko nire-renew. Diba? Hindi naman ako tago ng tago dito, mga kaibigan. Nagbabayad ako ng tamang buwis. Tsaka gusto ko talaga yung nagbabayad ako ng buwis, mga kaibigan. Kasi napapakinabangan talaga ng taong bayan yung ipinabayad mo na buwis dito, mga kaibigan. Isipin mo, gamot lang ang bibilihin mo rito, mga kaibigan, no? Pupunta ka ng ospital, kahit anong sitwasyon, mga kaibigan, libre ang lahat ng facility ng hospital dito, mga kaibigan. Tsaka ang ganda ng ng sistema ng gobyerno, yung dito ang dami rin dito yung mga user, mga kaibigan. Pag nagpunta ka ng yung mga sa mga downtown, yung sa mga saan-saan lugar dyan na makikita mo doon, mga kaibigan, sa mga kalsada, sa umaga namamalimos yung mga yung mga user ng mga heroin, user ng mga methamphetamine, mga kaibigan. Ang dami din dyan. Pero hindi dito uso yung mga kaibigan nyo na user ka tapos uhulihin ka ng pulis na dito, pag kanya-kunyari user ganyan, pa yan, nilalapitan pa yan ng mga yung mga medic, mga kaibigan, binibigyan sila ng binibigyan pa sila ng o pag na-overdose ka, o pag na ka, ito ang ituturok ninyo, o yung sa mga kasama ninyo, pag may na-overdose, ito ang gagawin ninyo. O tinuturuan pa nila kung mga kaibigan. Kasi dito yung mga personal user lang, mga kaibigan, ng yung mga small possession, hindi pinapansin yan dito, mga kaibigan. Ang tinatrabaho dito, mga kaibigan, yung mga nagsusupply, mga kaibigan, hindi para trabahuhin ng mga pulis dito yung mga yung mga user. Hindi katulad sa ating, mga kaibigan, nakita nyo yung mga kulungan, anak ng patuting, punong-puno, puro user, puro mga walang kwenta yung mga pinaghuhuli ng mga pulis. Kasi yun lang yung kaya nila, mga kaibigan eh. O dito, hindi nila pinapansin yung mga kaibigan, kasi ang focus nila dito is laging putulin yung supply para wala nang mabilihan yung mga user. At saka yung mga petty pusher, wala nang maibenta, wala silang mapagkunan. Yun ang mga pinagtututukan dito ng pansin, mga kaibigan, hindi yung mga small time user, mga kaibigan. Hindi ba kasi na-vlog ko nga yan doon sa yung QCPD versus versus PIDEA, mga kaibigan eh. So ano pa ba yung natin, mga kaibigan? Wala naman eh, yun lang. Gusto ko lang bigyan ng reaction yung mga komento ng mga basher, mga kaibigan. Nakakatuwa kasi basahin. Kasi ano pa doon kasi nga wala kang pinag-aralan, kasi nga ganito ganyan ano naman,
Wala nga akong pinag-aralan, pero masaya naman ako. Masaya akong ipinagtatanggol ko yung mga pilantropong nakita ko nga gumawa ng kabutihan sa ating bayan, di ba? Yung mga tumutulong sa mahihirap, sarap idepensa nitong mga kaibigan. Kung ano yung mga pinagagawa nila, hindi naman yun ang pinupunto ko dito mga kaibigan. Pinupunto ko ito yung mga naitulong nila sa kapwa natin, yung mga naiangat nila yung buhay sa pamamagitan ng kanilang mga tulong. Yan ang bisyo ko dito mga kaibigan. Sparkling water, paminsan-minsan inom ng isang bote, 2 boteng beer sa loob ng isang taon, gano'n lang. Pero yung araw-araw ko mga kaibigan, di ba ako nagiinom ng malakas ako sa soft drinks. Umuubos ako siguro sa pera natin mga kaibigan, mga 3,000 kada linggo sa tubig ko lang mga kaibigan na iniinom, tsaka doon sa soft drinks na iniinom ko mga kaibigan. Mga 3,000 yung inuubos ko sa pera natin yung mga kaibigan, ha? Tapos ano pa ba? Wala naman. Kasi dito, buhay dito mga kaibigan, trabaho-bahay lang mga kaibigan. Pag weekends, medyo bumabawi ako ng tulog. Gaya nung nakaraan, di ba? 30 oras ako tulog, 2 days ako walang upload, pero okay lang yun, di ba? Akala naman nila, akala ng mga batches mga kaibigan, kumikita ng malaki ng YouTube mga kaibigan. Hindi nila alam, sa kada upload ko ng mga video, kumikita lang to ng ng 20 cents, 30 cents, minsan nakaka $2, $3, minsan $6. Yung ibang mga matatagal na video, ganun lang yung kitaan mga kaibigan. Akala nila kumikita ako ng limpak-limpak sa YouTube. Hindi ganun mga kaibigan. Ang kumikita sa YouTube mga kaibigan ng malalaki, yung may mga membership na may nagpapamember sa kanila ng malalaki. Yung membership ko nito mga kaibigan, kasi platform ni YouTube na inopen ko lang. Join button. Magkano ba yung join button ko sa Philippine Money mga kaibigan? 25 pesos kada isang buwan. Meron akong member na 3 yata o 4. Diba? Puro ka mag-anak ko pa mga kaibigan, diba? Tapos isa lang yung si Maribel PH lang mga kaibigan, yung isang FLM supporter talaga mga kaibigan na nagpapamember din sa akin paminsan-minsan mga kaibigan. O minsan mag-member siya ngayon, tapos mag-i-stop siya, tapos minsan babalik na naman siya. Ganun lang mga kaibigan. Ang kumikita sa YouTube mga kaibigan, yung mga nagla-live stream, tapos yung mga membership nila mga $7, $8, tapos marami silang mga member sa kanilang channel. Tapos pa nagla-live stream sila, may mga nagsusuper chat sa kanila. Yun yung mga kumikita ng malaki mga kaibigan. Plus yung mga kikitain pa nila sa kanilang mga ads mga kaibigan. Yun ang talagang kumikita ng malaki. Yung mga view nila nasa mga 10,000, 20,000, 15,000, 10,000. Yun ang kumikita ang kada video nila mga kaibigan. Kumikita yun siguro ng mga $7 to $8 mga kaibigan kada video nila. Kung ganun kasi yung view. Tignan nyo naman yung view mga kaibigan, 100 views, 200 views. O minsan lang yung mga Don Doc Chioto ko lang mga kaibigan yung medyo umaangat ng konti ng views, nakakaroon ng 500, minsan nakaka 1,000. O kumikita yun minsan ng $2, $3 mga kaibigan. Ang liit lang ng mga kaibigan, hindi ko pagpapalit yung kinikita ko sa trabaho ko mga kaibigan. Dahil dito ko masipag ka, sabi ko nga, kaya mong kumita ng hanggang 10,000 isang araw mga kaibigan. Kung talagang masipag ka talaga mga kaibigan. Pero hindi naman ako ganun kasipag mga kaibigan. Masipag lang ako doon sa kumpanya lang na pinapasukan ko. Pag may overtime, kinakala ko mga kaibigan. Yung sinasabi nila mga kaibigan, bakit ako nangangati, kamot ako ng kamot mga kaibigan. Kasi yung posisyon na na pinag-overtimean ko ng 1 oras mga kaibigan, meron doon na tinatawag sa sa investment casting mga kaibigan. Yung binubuhusan yung kasi ng yung casting, binubuhusan yun ng mga bakal, kung aluminum, kung titanium mga kaibigan. Yung yung shell, meron yun mga yung nakapatchi na na ceramic blanket mga kaibigan. So pag na-assign ako doon, tapos ina-knock out ko yung pyesa mga kaibigan para tanggalin yung mga ceramic mga kaibigan. Yun yung Makati, yan Makati yun talaga mga kaibigan, allergy talaga ako ron, pero inandun yung pera mga kaibigan. Kaya hindi ako umaayo kahit gano'ng kabigat yung mga kaibigan yung trabaho dun. Hindi ako umaayo kasi doon ako kumikita ng extra. Pambili-bili ko ng mga relo, pambili-bili ko ng mga gadget. Kunyari gusto ko mag-upgrade ng computer, gusto ko mag-upgrade ng pyesa nitong mga laptop ko.
Oo. Tsaka mahilig ako yung magki-Gigi o minsan lagi ako nang-hunting ng mga relo, yung mga ano, kung ano yung mga gusto kong mabili. Oo. 'Di ba? Gano'n lang yung ano, yung buhay dito sa Canada mga kaibigan. Trabaho, bahay. Eto nga lang, nagkaroon ng ano, pa-vlog-vlog ng kaunti. O kahit na $1, $2, sentimo, eh, makakatulong nito mga kaibigan sa isang taon. Pwede siguro kung kumita nito ng mga $200 hanggang $300 kung di ako nagkakamali. Pwede akong kumita ng ganun mga kaibigan. So, sayang rin yun. Extra income din yun. Tsaka, nandito ako para sumuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Kay Apo Francis Leo Antonio Marcos. Dahil talagang kahanga-hanga yung pinakita niya mga kaibigan, yung pagtungon niya sa panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kaibigan noong panahon ng pandemic, na kung sino yung mga nakakaluwag na mamamayan ng Pilipinas tumulong, so, di ba? Kaya doon ako talaga napabilib, napahanga, napasaludo kay Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kasi wala talagang makakapantay doon sa ginawa niyang pag-humanitarian mga kaibigan, yung ginawa niyang pagtulong o pagtugon doon sa panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaibigan. Kahit na kung ano yung inabot niya ngayon mga kaibigan, kahit napolitika siya, napagbintangan siya na kung ano-anong kaso mga kaibigan, istaas noon niya itong hinaharap mga kaibigan. Tsaka nararamdaman ko mga kaibigan, malapit ng lumipad ang agila mga kaibigan. Ito, personal ko nung nararamdaman. Kaya na lang yung konting hearing na lang ito mga kaibigan, at makakasama na natin si Francis Leo Antonio Marcos. So yun lang muna yung reaksyon ko mga kaibigan dito sa mga basher natin mga kaibigan. Di ba? Kumbaga sa isang teleserye, hindi uusad yung isang teleserye kung wala yung mga basher, wala yung bida mga kaibigan, tsaka wala yung mga meron mga kaibigan, di ba? Dito sa YouTube, lahat naman tayo dito meron lang tayo mga kaibigan, di ba? O nagkataon lang na medyo nagbablog-vlog tayo ng konti, nagbibigay tayo ng ating reaksyon at komento at personal na opinion sa mga nangyayari mga kaibigan. So, yun lang muna. Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Pero din, lahat tayo, pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa at maging maayos ang Pilipinas. Abiyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, para sa 2022. Pulakay, susuportahan ka namin. Abiyag ka.